Ganito ako mga ka-repair pag nagproseso ng speaker, pag nagre-repair ako. Pag ganitong watts lang, 300 to 400 to 500 watts, tinatanggal ko talaga yung pinaka-carbon nito. Okay lang pag malaking speaker, pwede na coil lang yung tatanggalin mo. Pero pag ganito kaluma na, kailangan talaga natanggalin dito yung carbon nya para malinisan yung loob nito. Depende sa mga gumagawa ng speaker kasi may kanya-kanya kaming diskarte. Kasi yung ginagawa ko pag ganito kaluma or ganito lang kaliit, D15 ito na 400 watts, yung ginagawa ko, tinatanggal ko talaga yung carbon, tapos lininisan ko ng mabuti ito yung coil na to sa loob. So gagawin ko nito, dahan-dahanin ko lang ng tanggal to yung pinaka-carbon nya kasi maayos pa naman yung carbon nya, saka wala tayong pangpalit. Nilalagay ko dito ano lang, thinner, para lumambot yung pinakagilid ng carbon. So ang gagawin natin pagkatapos, susungkitin ko lang para matanggal natin tong pinaka-carbon. Okay lang pag malaking watts, ito lang yung tatanggalin mo dito, tapos ibabalik mo naman yung coil. Pero para sa akin naman kasi, tinatanggal ko talaga ng buo para malinisan yan sa loob nito ng speaker. Malinisan talaga yung lalagyan ng coil, kasi minsan meron dito na iiwan na mga winding na napuputol or epoxy. So yun lang mga ka-repair. Stay tuned lang kayo kasi tatanggalin natin to at lininisan natin. Hindi ko na papakita kasi mahabang video na. Ganito na lang. Ayan pa. Tandahanin ko yan hanggang matanggal ko. Hanggang dito sa ilalim tatanggalin natin yung pinaka spider nya para malinisan talaga sa loob. So ito na mga repair, na tanggal na natin at okay pa naman yung coil nya. Ibabalik lang natin to kasi may puto lang ito, pwede naman natin to mabalik. Ibalik lang natin ng maayos yung natupi na aluminum dito, tapos ipuksyan natin, tapos linisan natin kasi yan katulad yan, marumi. Kung ganito lang yung kukunin natin, hindi natin na malinis na mabuti itong sa loob na to, kasi mahirap na pag yung pinaka-carbon nya nandito pa, hindi natin matanggal-tanggal ng maayos yung dumi dito sa loob. Katulad nito, natanggal lahat pati carbon, malinisan natin ng maayos to. Iba naman kasi yung pinatanggal nila dito yung pinaka-coil lang. So, sa akin kasi pag ganitong speaker lang na maliit, okay lang sa malaking watts na coil lang talaga yung tatanggalin dito kasi malaki yung entrance dito sa loob. Pag maliit na yan, kasi yung speaker, yung entrance naman dito sa loob maliit lang. So linisan natin itong mga ka-repair, tapos ibabalik natin to ng maayos yung mga natupi na na aluminum. Okay pa naman yung coil nya, hindi na natin to kailangan i-rewind pa, babalik na lang natin. Kailangan lang dahan-dahan lang kayo pag nagtanggal dito sa gilid. Pwede naman gamitan ng gasolina para madali matanggal yung pinaka-carbon nya dito at saka dito yung spider nya. So yun lang mga ka-repair, sana may natutunan kayo sa ating ginagawa. So ito na mga ka-repair, na ikabit na natin. Kailangan nyo pag nagkabit kayo, lagyan nyo ng spacer para balance yung coil sa loob. Ito na, nakakabit na natin yung binaktas natin kanina na carbon. Nabuo na natin yung speaker. Okay pa naman tong carbon na to kahit luma na.
original ya to eh. So mamaya testing lang natin. So kayaan nyo na naman ka-repair. Ako ganito ako mag repair ng speaker pag ganito kaliit lang. Tinatanggal ko talaga buo ng yung carbon para malinisan sa loob. Linisan ko kanina dito sa loob, maraming dumi. Malinis na to mga ka-repair. So yun lang. Sa mga bago pa lang sa aking channel, subscribe naman at paki-click ng notification bell para updated kayo sa ating ginagawa. Maraming salamat sa panonood nyo. Ititesting lang natin ito mamaya.